Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpala maulan na umaga sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain na kung saan tayo po ay nag-aaral kung binibigyan ng buhay ang tinatawag na salita ng Diyos. Ngayon po dapat tayo dito sa ikalawang sitas. Sabi sa mga Juan 3:10. Basta ninyo kung gaano pag-ibig pinagkalog sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala dito. Pero kung tayo po ay tinatawag na mga anak ng Diyos, kung ang Diyos nga ay hindi kinakilala ng sanglibutan, ganon din tayo na tinatawag na mga anak ng Diyos. Dahil, siyempre, kung hindi nila nirespeto ang Diyos, tayo yung tinatawag na anak ng Diyos, hindi rin tayo nirespeto din ng sanglibutan. Kasi parehas lang naman eh. Ugnayan ng ama at anak, yung sanglibutan, iba. Hindi naman din ang trato. Mga minamahal kayo, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating nakikita gaya ng kanyang sarili. Kaya po, yung isang pagtawag na anak mula sa isang pagiging alipin. Isang honra po yan kung isang bagay na dapat na pagpasalamatan natin sa Diyos dahil naging bahagi tayo na tawagin niyang anak. Dahil tayo po ay katulad lamang ng mga bato na pinuha sa iba-ibang lugar, pinagsama-sama dahil pinalagay ng mahalaga sa Kanya. Nilagay sa isang lalagyan na para tayo dito pinagsama-sama dahil alam niya na tayo ay mapapagpili. Tayo po yung mga anak na yun. Na alam natin na sa pagpili ng Diyos sa atin, meron din tayong tatamuhin, bagaman tayo nagsakripisyo, ng hirap, o kaya ng pagod sa paggawa o sa paglilingkod para sa Kanya, alang-alang sa Kanyang pangalan, dapat may pakikinabangin. At sino man mayroon ng pag-asang ito sa Kanya ay naglilinis ng Kanyang sarili, kaya naman niyang malinis. Kung tayo ay tinawag ng Diyos na mga anak at pinahalagahan, dapat marunong din tayong mag-alaga sa ating sarili sa pamamagitan ng paglilinis ng ating mga sarili. Huwag natin titingnan yung karumihan ng ating kapwa. Kasi po, ang paglilinis ng kalooban, kanya-kanya, sa bawat isa, siya rin ang maglilinis ng kanyang sariling kalooban. Hindi mo pwedeng sabihin na humingi ka rin ng tawad sa kanya. Hindi. Kung ako ang may kasalanan, ako rin ang hihingi ng tawad sa kanya. Una na muna, hingi ng tawad sa kapwa banos sa Diyos. Ganon din tayo, pare-parehas tayo sa Diyos hihingi ng tawad. At sino man gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan ng kasalanan ay ang pagsalangsang ng kautusan. Ito po ang definisyon ng kasalanan. Ang kasalanan ay pagsalangsang. Kapag mayroong kautusan, halimbawa, huwag kang papatay. Ngayon, nakapatay ka, nalabag mo yung kautusan. Ang tawag ng kasalanan. Kaya kung mayroong mga kautusan na dapat natin alam, nalalaman natin yung mga kautusan na yan. Para, yun po ang pinakabatayan natin ng ating pang-araw-araw na kung na hindi natin dapat nilalabag upang hindi tayo magkasala. Ang sino mang nananahan sa Kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi na nakita sa Kanya ni nakakakilala sa Kanya. Kasi po, yung kautusan, mayroong pinanggalingan niya. Ibinigay niya ang kautusan para saan? Para ang tao, titingnan niya kung marunong sumunod.
Ginawa niyang guide sa tao ang kautusan para sundin ang kanyang kalooban. Imagine na lang dun sa 10 utos. Una na lang, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Ngayon gumawa ka, nagkaroon ka ng paglabag, ang tawag doon, kasalanan. Huwag mong niyuyukuran mo pa, nagkaroon ka ng pagkasalas. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ngayon, yung Sabat, once a week, ginagawa natin ang pagsamba, tapos na-miss natin yung isa. Kahit isa lang, nagkaroon tayo ng paglabag. Kaya kung kinakailangan natin, ipahalagahan yung kautusan na hindi natin dapat masalagsan o malabag. Sapagkat yun po ang nagpapatunay na yung may akda ng kautusan. Kapag marunong tayong sumunod, nire-respeto natin ang kautusan, may pag-respeto rin tayo sa nagbigay ng kautusan na walang iba ang Diyos. Bumunti po mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Gaya niya ng matuwid, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay nito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasan ang mga gawa ng Diablo. Kaya kung itinanong natin, hindi ba isang kautusan ang pinagubiling ni Adam. Lahat pwede mong kainin maliban sa ipinangingilin ko na huwag mong kainin. Ngayon, siyempre, si Satanas o ang Diablo ay makasalanan, gusto niyang kayain ngayon si Adam. Ang ginawa niya, ginamitan niya ng proseso. Ginamit niya muna si Eva para di kayatin na makakain noon at pagkatapos dahil kaya naman di kayatin ngayon ni Eva si Adam na kumain mo. Kaya nagkaroon na sila ng kasalanan. Kumbaga, nakuha yung unang Adam. Pero yung ikalawang Adam, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Nandito siya para iwasan ang mga gawa ng Diyos. Para muling ibalik yung tao sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga aral o ebanghelyo para ang tao ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kanya pong dinipahan, hindi pa ipinanganak kasama na sa dinipahan ng ating dakilang Panginoon na pinatawad niya. Kaya nasa atin na lang kung ilalapit natin ang ating pananampalataya. Kasama tayo doon sa iniligtas na dinipahan ng ating dakilang Panginoon. Kasama tayo doon sa hiningi niya na Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Kaya kung pinatawad na tayo ng Diyos sa pangalan ng ating dakilang Panginoon Jesus, at tawasak na rin ang mga gawa ng Diablo. Kaya nasa atin, meron na naman tayong choice, may free will. Alin ba ang mayanay sa atin? Yung pagsunod sa kalooban ng Diablo o sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon Jesus. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Paano tayo tatawagin ipinanganak ng Diyos? Sa pamamagitan ng, di ba, nabuhay tayo mula nung magkamalay tayo sa piling ng ating magulang, natuto na tayo sa mga aral na tinuturo ng ating mga magulang, ganoon din sa mga paaralan. Ang ipinanganak ng Diyos, ito po yung pagbabago sa pamamagitan na kapag nagsisina at nagbalik loob sa Diyos at pinatawad ang aming mga kasalanan at nagpasakot na sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng bautismo na walang iba, ito yung pagsubok ng ating mga sarili at mananamana ang Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Ito na po yung mga tinatawag na mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung bagong nilalang. Halimbawa, ang pangalan mo ay Jose, hindi ka na yung dating Joseng Madaya, dating Jose na naninira ng kapwa, kundi bago nang nilalang, binago na ang ating pagkatao. Siya'y hindi maaari magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Kumbaga, takot na tayo magkasala. Bakit? May Espiritu Santo nang nananahan sa ating buhay.
Dito'y naayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang gumagawa ng katwiran ay sa Diyos. Niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Kaya po, makikilala natin ang ating sarili kung ano yung attitude o ugali na ating ipinakikita sa ating kapwa. Kung tayo ay may pagpapahalaga sa ating kapwa, umiiral ang pag-ibig sa kapwa, ayaw natin mapahamak ang ating kapwa. Kung isip natin, gusto ko kasama ko siya doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin niya, nagahari yung pag-ibig, pinagaharian po yan ni Kristo. Pero kung umiiral ang puot, galit, sama ng loob, hinanakit, kagalitan, at kung ano-ano pa mang mula sa kultura ng ating mga puso na ipinakikita natin sa ating kapwa, wala po yan si Kristo sa ating puso. Ang nariyan, ugali na talaga natin yan. Dating pagkatao. Hindi pa tayo nabago o napagsisi ng Diyos. Dahil inuulit-ulit pa rin natin yung attitude nung hindi pa natin nakilala si Kristo. Hindi pa din nakilala na natin si Kristo, pari-parehas pa rin ang natin ginagawa. Dapat meron ng pagbabago sa oras na nagpasakop na tayo kay Kristo. Ganun po dapat ang ginagawa ng isang anak ng Diyos. Siguro pa nandito na lang, ibagin natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos. Pagkaliman natin galingan, lapit po natin sa Diyos. Pagkakalit sa atin kasagutan sa ngalan ni Kristo. Salamat at napagpala ng tanghali sa mga